Good morning to all of you. Please allow me to read my statement. Tulad po ng aming sinabi noon, kami po ay naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Aming kinonsidera ang paghain ng supplemental complaint kaugnay ng mga aksyon at kawalang aksyon ng Pangulo sa issue ng Benham Rice at sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Matapos ang pag-aaral ng kaso, ngayong araw po ay naghain kami ng supplemental complaint affidavit upang papanagutin ng Pangulo ayon sa sumusunod na karagdagang basihan. Respondent Rodrigo Roa Duterte betrayed the public trust reposed upon him, culpably violated the Constitution, and committed the high crime of dereliction of his sworn duty as President when he utterly failed and or refused to assert the country's exclusive sovereign rights and maritime rights and territorial claims over Benham Rice and Panatag Shoal and the rest of the West Philippine Sea. Maliwanag sa pulisiya ng Pangulong Duterte na sa simula pa lamang na kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng bansa, nasuyuin ang bansang China upang maiwasan ang sigalot sa isyu ng competing claims sa Spratlys at makakuha ng investments at loans mula sa kanila, kapalit ng ating pananahimik at kawalan ng aksyon sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Mga karapatan na may direktang implikasyon sa ating national interest at national security in the long term. At ito na nga, humantong na sa sitwasyon na kung saan tahasang pinasok ng Chinese service ship ang Benham Rice sa isang questionabling layunin maliban sa freedom of navigation and innocent passage. Kung inyo pong matatandaan noong panahon ng kampanya, paulit-ulit pong sinabi at ipinangako ni Mayor Duterte na ngayon ay Pangulo na patuloy niyang igigiit na iligal at labag sa karapatan ng Pilipinas bilang isang estado ang mga gawain ng China sa West Philippine Sea. Napakasigasig ng Pangulo sa isyong ito noong eleksyon at umabot pa sa puntong ipinagsigawan nito na uutusan ng Philippine Navy na dalhin siya sa West Philippine Sea, magje-jetski upang papuntang Spratlys at maglalagay ng bandila ng Pilipinas upang patunayan na ang mga nasabing teritoryo ay pagmamayari ng Pilipinas. Isang matapang na leader na kayang ipagtanggol ang bansa at may umaapaw na pagmamahal sa bayan na nakita ng publiko sa katauhan ni Pangulong Duterte sa mga panahong iyon. Sa kasamaang palad, marami ang nabola at napaniwala sa posisyon ng Pangulo sa isyong ito. Kitang-kita naman po natin na salungat at ibang-iba na ang ipinangako niya noong kampanya ang posisyon ng Pangulo ngayon, makaraan ang eleksyon at matapos na siyang maluklok sa pwesto. The President instead has taken a defeatist stance and openly signaled China to go ahead with whatever it intends to do in the West Philippine Sea. Ito'y maliwanag na makikita sa mga ilang nakaraang sumusunod na kaganapan hinggil sa usapin ng pambansang teritoryo. July 12, 2016, nang lumabas ang desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration, desisyong pumabor naman sa Pilipinas. Isinentabi lamang ng Pangulo ang panalong may malakisan ng bentahe sa ating panig. Sa halip na patuloy na igiit ang ating karapatan sa mga nasabing teritoryo, pinili ng Pangulo na tahasang bitawan ang mga napagtagumpayan na natin, bunga ng isang illegal at mapayapang proseso. Kumbaga sa basketball, hawak na natin ang bola pero hinayaan pa nating agawin pa. Mapapaisip ka tuloy, hindi kaya benta ang laro. September 13, 2016, iniutos ng Pangulong Duterte sa ating armed forces na huwag nang makilahok sa anumang pagpapatrolya sa West Philippine Sea kasama ang United States. Ang ganitong utos ay nag-iimbita lalo ng iligal na pagpasok ng China sa ating mga teritoryo tulad ng nakaraang hakbang nito. Ang kaibahan nga lang ngayon ay hayagang hinahayaan ng Pangulo mismo ang ganitong mga iligal na pagpasok sa ating teritoryo. September 28, 2016, inihayag ni Pangulong Duterte na ang balikatan exercises ng taong iyon ay magiging huling balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at United States. Ito ay kadahilan ng ayaw na niyang salungatin ang China. Makalipas ang 4 na araw, nagbanta din ang Pangulo na ipapatigil niya ang implementasyon ng EDCA
Ang mga ganitong desisyon ay nagpapakita ng sadyang pagpapahina sa ating kakayanan na protektahan ang ating teritoryo. October 20, 2016, sa kanyang pagbisita sa China, idineklara ng Pangulong Duterte ang paghihiwalay ng Pilipinas mula sa alyansa nito sa United States. Sa parehas na okasyon, inihayag ng Pangulo ang pagpanig nito sa ideological flow ng China at Russia. Ang pagiging komunista ba ang ibig sabihin ng Pangulo sa ideological flow dahil ang China ay isang komunistang bansa? November 8, 2016, ayon kay Secretary Lorenzana of the Defense Department, napagdesisyonan ng Pangulo na ituloy na rin ang EDCA, ngunit dalawa sa regular na military exercises para sa Navy at Marines ay ititigil na. Ito ay ang Philippines-US Amphibious Landing Exercises or PHIVLEX at Cooperation Afloat Readiness and Training or CARAT. Kabilang sa PHIVLEX ay training ng Marines na makakatulong laban sa posibleng pag-atake sa mga isla ng Pilipinas. Ang CARAT naman ay training sa maayos na operasyon ng ating mga barko sa karagatan. Kung inyong mapapansin, ang dalawang trainings na ipinapatigil ay mataas ang kaugnayan sa kahalagahan sa maritime conflicts na ating kinakaharap sa ngayon. Sa halip, ang may kaugnayan sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR na lamang ang pagtutuunan umano ng ating joint exercises with the United States. December 15, 2016, nang maglagay ang China ng mga weapon systems sa mga artificial islands nito, wala tayong narinig na malakas na protesta laban dito mula sa ating bansa, sa kabila ng panganib na pinepresenta sa atin at sa iba pang karatig bansa ng mga gawaing pangmilitar tulad nito. Animoy, bulag, pipi at bingi ang Pangulo. This is quite uncharacteristic of the President Duterte, who is known for his unstoppable runs and regular outbursts. February 20, 2017, kung atin pong matatandaan, sinabi ng dating Secretary Yasay of the Department of Foreign Affairs, noon na nangako ang China na hindi na magtatayo ng mga istruktura sa Panatag Shoal. Agad namang sumagot ang China na gagawin nito anuman ang nais nila sa mga teritoryong itinituring sa kanila. Ang naging pahayag ni Secretary Yasay ay naging dahilan ng pagkansela ng Commerce Minister ng China sa gaganapin sanang permahan ng mga kasunduang pang-ekonomiya. Tila grabe ang naging pag-alala ng Pangulo, kung kaya't siya na mismo ang nagsabing marahil ay na-misinterpret lamang ni Secretary Yasay ang China. Kulang na lamang ay maging spokesperson na ng China ang Pangulong Duterte. Siya ho ang ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. March 20, 2017, kaugnay ng plano ng China na magtayo ng Environmental Monitoring Station sa Panatag Shoal, ang naging sagot ng Pangulo ay hindi natin mapipigilan ng China. Dagdag pa niya, wala tayong magagawa sa balak ng China sa kadahilan ng hindi tayo maaaring makipagdigma sa kanila. Hindi pa man tinitignang maigi ang mga maaari nating maging hakbang patungkol sa West Philippine Sea, ay desidido na ang Pangulo na wala tayong magagawa upang igiit ang ating karapatan sa mga pinagtatalunang teritoryo. Bago pa man magsimula ang lahat, suko na si Pangulong Duterte. At ito ay kapalit ng ano? Mga short-term investment at loans na sa huli ay gigipitin lang din tayo at itatali sa mga utang. Sa katunayan, sa aking paningin o sa aming paningin, kinagat ni Pangulong Duterte ang pain ng China at pumasok siya sa bitag nito. Habang ginigipit tayo sa ating mga isla, ay sa isang banda nag-offer naman ito ng investment at pagkakaibigan na sa pag-ordinaryong tao ay pipiliin ang mas magaan at payapa. Lingid man o alam ng Pangulo, malalagay sa balag ng alanganin ang ating mga claims sa kalaunan na di hamak makikinabang ang ating bansa at ang ating mga salinglahi. Nililinaw po natin na sinusuportahan po namin ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa China, gayon din sa iba pang mga bansa. Ngunit ang pagkakaibigang ito ay hindi nangangahulugang hayaan na lang natin na malagay sa alanganin ang ating national interest at national security.
Ang paborableng desisyon sa ating arbitration case ay mahalaga at matibay sanang suporta sa mga ipinaglalaban nating teritoryo. Ang desisyon ay umaayon din sa nabuo nating narrative hinggil sa mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Resolution through adherence to rule of law, build up consensus among nations, prove that China does not recognize international law and does not respect our rightful claims, address the issue multilaterally and not bilaterally, strengthen our cooperation with other claimant states, strengthen our military alliances with other countries, among others. Ito po sana ang ating pwedeng gawin at ang naratibo na advantageous po sa atin. Subalit, kabaligtaran ang ipinalaganap ng narrative ng Pangulong Duterte. Sa kanyang narrative, ang issue ng West Philippine Sea ay pagitan lamang ng United States at China. We will not go to war with China because we do not have the military capability. We cannot do anything if China wants to build structures in Panatag Shoal or any parts of the West Philippine Sea. Kung kaya't, ang kanyang posisyon ay wag nang makialam sa issue. Maaari bang ganong kadali na lang sabihin na wala tayong pakialam sa usaping ito, gayong mismo nating teritoryo ang pilit inaangkin? Gayong mga buhay ng mga kababayan natin ang napeperwisyo at nanganganib sa ginagawang paniniil ng China sa loob mismo ng ating sariling bakuran? Nais ko lang ulitin na hindi igyera ang tanging kaparaanan upang i-assert ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Marami pa ang pwedeng non-military options kung gugustuhin lamang ng Pangulo. Bukod sa kawalan ng kakayanan nating protektahan ang ating teritoryo, bahagi rin ng narrative ng Pangulo ang pangangailangan umano ng mga investment na maaring magmula sa China. Dagdag na pabida pa niya, patuloy daw ang pagtaas ng exports sa China dahil sa gumagandang relasyon ng dalawang bansa. Ang sa atin naman po, walang kapalit ang ating national security at national interest. Hindi matutumbasan ng saging o pinya ang ating national security o sovereignty at territorial integrity. Kung ang inaalala ng Pangulo ay trade relations sa China, maraming alternatibong markets na maaari nating lapitan. Hindi solusyon ang pagbebenta ng ating integridad bilang Estado. Kung tutuusin, higit na mas malaki pa ang balik sa atin kung ating maprotektahan ang mga nasabing teritoryo. Halimbawa na lamang, ang Benham Rice, na mas malaki pa sa Luzon, ay maaaring pagkunan ng heavy metals, natural gas at iba pang mga yamang dagat. Ang Panatag Shoal naman ay sagana din sa yamang dagat, natural gas, minerals at oil deposits. Imbes na masilaw sa panandali ang tulong na ibinibigay ng China, kapalit ng mga teritoryong ito, ang dapat gawin ng gobyerno ay protektahan ang mga ito at pagplanuhan ng maigi kung paano pa ito mapapakinabangan. Sa totoo po lamang, ay nakakadismaya at nakakagalit na mismong Pilipino pa at presidente pa ng ating bansa ang pumapayag sa harap-harapang pagbaliwala ng isang dayuhang bansa sa ating karapatan sa mga nasabing teritoryo. Maayos man o hindi ang ating relasyon sa China, itutuloy ng China ang planong territorial expansion sa rehiyon. Baka hindi natin mamamalayan tulad nga ng naging biro ng Pangulo. Paggising natin ay probinsya na talaga tayo ng China. Sa napakahabang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyalismo, hahayaan ba nating isa na namang dayuhan ang makinabang sa sarili nating bansa? Sa ating mga teritoryo? Sa ating mga likas yaman? Kalabisan po naman na ang kawalang aksyon at sunod-sunurang pakikitungo ni Pangulong Duterte sa China. Mapapatanong katuloy, kaninong interes ba ang pinoprotektahan ng Pangulo? Ang sa sarili niyang bayan o sa China? Ano ba talaga ang relasyon ng China at ni Pangulong Duterte? Kailan nagsimula ang tila espesyal na relasyon ng China at ng Pangulo? May kinalaman ba ang mga napapabalitang pagpunta ng Pangulo sa China bago pa ang eleksyon noong 2016? Nakialam ba
ang China sa ating nakaraang eleksyon. Bilang Presidente, Commander-in-Chief at Chief Diplomat, si Pangulong Duterte ay inaasahan at may responsibilidad na igiit sa China na respetuhin ang exclusive sovereign rights ng Pilipinas. Sa huli, maliwanag na pagtatraidor ang ginawa ng Pangulo sa ating bansa. Ito ay paglilinlang sa sambayanan at paglabag sa ating saligang batas. Nararapat lamang na siya ay papanagutin. So maraming salamat po.